This is TLE Vocational School Year 2020-2021. I am your teacher, Ma'am Nova Lisa T. Garcia, or you can simply call me Ma'am Nova or Ma'am Garcia. Before we start, we have different class rules to follow for online learning. Number one is you have to be prepared and on time dahil 20 minutes lang ay binigay sa atin, so wag nating sayangin. Number two, turn on your camera. Number three, only turn on your microphone if you are going to respond or ask a question. Number four, avoid and do not be a distraction to others. And then five, use the chat only to post relevant comments or questions. Huwag na kayong mag-chat ng kung ano-ano na hindi naman related sa subject natin. Next naman is use appropriate language. This is still a classroom. Even though this is online, it is still a classroom. Okay? Kahit hindi ito yung traditional na classroom, classroom pa rin ito. Yun nga lang, nasa online tayo. Alright? Do not use foul languages like yung pagmumura. So, bawal na bawal yun. Kahit naman sa traditional, bawal pa rin yun. Ito yung mga agenda na pag-uusapan natin ngayon, yung schedule, Google Classroom and Google Meet, modules and grading system. So, important notes based from DO, number 30 is 2020 dated October 2, 2020. So, yung first quarter ay magsisimula October 5 until November 28, 2020. Second quarter, December 1, 2020 to February 6, 2021. Third quarter, February 15 until April 10, 2021. And then fourth quarter, April 12 until June 5, 2021. Schedule for synchronous online class via Google Meet. So meron tayong 20 minutes lang. The following are the groups who will meet me every Thursday in Google Meet. So section 12, section 13, section 15, section 24. Inuulit ko, every Thursday lang tayo magkikita. While the remaining four sections, like section 2, section 5, section 6, and section 11, will be meeting me every Tuesday. Para sa mga mi-meet ko via Google Meet sa every Thursday, meron kayong asynchronous naman pag Tuesday. Okay? So, ang asynchronous ay pangyayari sa Google Classroom o kaya kapag may isinend ako sa mga group chats ninyo. And then, yung sa Tuesday naman, yung sa section 5, section 2, section 6, and section 11, yung asynchronous yun naman ay every Thursday. Ano ba ang difference ng synchronous and asynchronous, ma'am? Ano ba yung class schedule? Ang class schedule ay nahati sa dalawang bahagi, yung synchronous kung tawagin at asynchronous mode of learning. Para sa synchronous class, sinasabi dyan, these are classes or live online courses that are conducted in real time. So magkakaroon ng aktual na talakayan ang mag-aaral kasama ang kanilang guro sa bawat asignatura sa loob ng 20 minuto. Kasama na dito ang lahat ng mag-aaral sa bawat pangkat na kabilang sa iisang guro. Ito ay sa pamamagitan ng virtual na paraan na nanaisin ng inyong guro. Ang magaganap na synchronous class ay nakadepende sa guro ng bawat mag-aaral. Para sa asynchronous naman, learning allows you to take online class on your own schedule. Ito ay inilaan na oras upang pag-aralan ng bata ang aralin na ipapaskil ng kanyang guro. Ito yung oras para pag-aralan ninyo. Yung ipapaskil namin or ipapaskil ko sa Google Classroom. Maaari itong sa pamamagitan ng video lessons o PowerPoint presentation, depende sa nanaisin ko o kung ano man ang ipinost ko. Sakali na may hindi maunawaan sa mga inihandang aralin ko, maaaring humingi ng paglilinaw sa mga nakatakdang oras lamang ng bawat asignatura. Like for example, sa asynchronous learning, ang oras natin para sa asynchronous learning ay mangyayari 3:30 to 4 p.m.
How about naman sa Friday, ma'am? Anong gagawin namin kapag Friday? Tuwing Biyernes naman, ang mag-aaral o kayo ay makikipag-ugnayan sa inyong mga advisor. May itinakdang oras para sa aktwal na pakikipag-usap sa guro sa virtual na pamamaraan at mayroon naman na oras na maaaring magamit sakaling may hindi na itanong ang mga mag-aaral sa virtual na usapan. Tuwing Biyernes din ay itinakdang araw ng pasahan ng mga module nyo o yung mga gawain na pinaggawa sa inyo. Nakadepende sa inyong guro o nakadepende sa akin ang paraan ng pagpapasa. Ano naman yung gagawin namin sa Saturday, ma'am? So, anong gagawin niyo sa Saturday? Tulad ng nakalagay sa schedule, ito ay tinatawag na independent learning. Okay? Ang kayong mag-aaral ay binibigyan ng schedule na maaari niyang magamit upang mapagtalagahan ang pag-aaral. So kasama niyo dyan yung mga parents at guardians niyo para matulungan kayo sa pag-aaral din. Pag may mga hindi kayo maintindihan. So hindi na magtuturo yung teacher nyo sa araw na Sabado, kundi ang magtuturo sa inyo ay yung parents at ang guardians ninyo. So, sa Google Classroom, may nilalagay akong activities, lessons, assignments. Kaya, kailangan nyo i-check yung mga stream tab nyo regularly for updates. Strictly use your G Suite accounts when joining to your assigned Google Classrooms. Kasi hindi kayo makakapasok sa Google Classrooms kapag hindi gamit ang G Suite accounts. Kung wala pa namang G Suite accounts, mag-PM lang kayo para isend ko yung mga kailangan gawin sa group chats. About the module naman, your module is a self-instructional learning module. Everything is in there, including the guidelines, sets of instructions, activities, references, assessments, and even the answer keys. So, bakit may answer key? Answer key, bakit? Naglolokohan lang ba tayo? Hindi tayo naglolokohan dito. The reason is for you to check your answers all by yourself, assess your progress, and identify your strengths and weaknesses. If you have errors after checking your work using the answer key, you may go over the assessment again and activities again and check your answers repeatedly until maging successful kayo. Makuha nyo kung ano ang dapat sagot. This time, you will appreciate and understand the significance of independent learning. Binigay ang modules para aralin at hindi lang para sagutan, mga anak. Basahin at unawain ang mga leksyon. Subukang sagutan ang mga exercises. Hindi yung sasagutan kayo, titingin naman kayo sa answer key. Parang niloloko nyo naman ang yung mga sarili. Ang silbi ng answer key ay para malaman mo kung saan ka nagkamali. In that way, matututo ka. Kung tamad ka at kung feeling mo, alam mo na lahat kaya, kopya ka na lang sa answer key. Decision mo na yun. At the end of the day, ang nais namin ay ang matuto ka. At kung feeling mo rin, madali at mag-reproduce at mag-distribute ng mga modules, konting respeto na lang sa mga guro ang nagpuyat at nagpakahirap sa paggawa. Okay? Your seatmates will never be the same people you will be with as you grow older. Sa totoong buhay, in real life situation, kayo lang din ang makakatulong sa sarili ninyo. Learn not to depend on others. Answer keys was not included there just for nothing. It has a purpose and calls for mastery of the topic. Kaya yan binigay para matuto kayo. If you really want to learn, use it well. Okay? Next. When to submit. Modules should be submitted weekly. Okay? Every week yan sinasubmit yung module. How to submit naman, ma'am? You can download the document, print, answer, take a picture, and then attach it to the task in the Google Classroom. Kung wala namang G Suite, pwede nyo naman akong i-PM or private message sa Messenger. You can edit it to answer in PDF editor and reader using your phone, tablets, or laptops and attach it to the task. If you do not have a printer, kung wala kayong printer, just write it on your notebook. Diba, binigyan kayo ng mga notebook at mga papel. So, doon nyo isulat kung ano yung
mga pinapagawa sa inyo sa module. Take a picture and attach it to the task. If you do not have yet your G Suite account, yung sabi ko kanina, you can send it directly to me on Facebook Messenger through a private message. Yun nga lang, kailangan mo mag-provide ng full name, grade, and section kapag nagsasubmit ka via Messenger. How will I grade you? Sa TLE VOC, ginigrade namin kayo. Written works, 30% yan. That includes quiz, long test, module, and paper works. Next naman is yung performance task, 70% yon dahil TLE nga kami. So 70% yon activities, projects, recitation, attitude, at attendance. Bakit may attitude? Bakit kasama dyan yung attitude, ma'am? Kasi ang grades di lang talino sinusukat sa akin, pati ugali ninyo. Paano kayo makikipag usap sa akin sa GC, paano kayo sumasagot, paano nyo sundin ang mga rules na binigay ko sa GC at sa online class natin, 'di ba? Yun yung sa about sa performance task, 70% yon. For any clarifications, feel free to chat me in our group chats. Thank you for listening and have a good day.